Ang malamig na bakal ng kutsilyo ang tanging bagay na totoo sa kanyang mga kamay. Nakatayo si Lira Almario sa balkonahe ng kanyang silid, suot ang isang mamahaling bestida na para sana sa kanyang kasal. Ang puting tela ay kumikinang sa ilalim ng buwan, isang malupit na paalala ng kadalisayan na malapit ng dungisan. Sa ibaba, ang hardin na dati ni puno ng masasayang alaala ay tila isang madilim na bangin. Isang maling hakbang lang, isang iglap ng desisyon, at lahat ng ito ay matatapos na. Kasal o kadaver? Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Ang pakasalan si Dante Imperial ay parang pagyakap sa kamatayan. Isang mabagal, masakit at walang katapusang kamatayan. Ang tumalon ngayon ay mas mabilis, mas madali. Napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi, hindi para sa kanya ang pagpipili ang iyon. Ang kanyang ama, ang kanyang tatay Tomas, ay nasa ibaba. Nakasalalay ang buhay at dangal nito sa kasalang ito. Ngunit ang buhay niya, ang kaluluwa niya, hindi ba ito mahalaga? May pangatlong pagpipilian, isang pagpipilian na nakakatakot, hindi sigurado pero sa kanya lang. Mabilis siyang tumalikod mula sa balkonahe. Hinubad niya ang bestida na parang sinusunog nito ang kanyang balat. Kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang isang lumang bag. Sa loob nito ay ilang piraso ng damit, kaunting ipon, at ang lahat ng lakas ng loob na kaya niyang tipunin. Pagdaan niya sa salamin, isang estranghero ang tumingin pabalik sa kanya. Isang babaeng may mga matang puno ng takot pero may isang kislap ng determinasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Bawat kaluskos ng sahig ay parang sigaw sa katahimikan ng gabi. Kailangan niyang makaalis bago may makapansin. Bago siya itali sa halimaw na nagngangalang Dante Imperial. Sa wakas, narating niya ang likod bahay. Ang lamig ng hamog ay gumapang sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa kanilang bahay sa Batangas. Isang tahanan na dati kanlungan, ngunit ngayon ay naging kulungan. Tumakbo siya palayo sa lahat, dala-dala ang isang bag at isang pusong puno ng kawalan. Ang biyahe sa bus papuntang Maynila ay isang mahabang pagdurusa. Bawat pasaherong sumasakay, bawat aninong gumagalaw sa labas ng bintana ay tila mga tauhan ni Dante. Napayakap siya sa kanyang bag, ang nooy nakasandal sa malamig na salamin ng bintana. Pagbaba niya sa isang terminal sa Maynila, ang ingay at gulo ng syudad ay halos ikahilo niya. Ibang-iba ito sa katahimikan ng Batangas. Ang mga tao ay nagmamadali, walang pakialam. Dito, isa lang siyang nawawalang kaluluwa. Ineng, mukhang naliligaw ka? Napalingon si Lira, isang babaeng nasa mga 40, may mabait na ngiti, ang kumausap sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro may mga mabubuti pa ring tao sa mundong ito. Oo po, galing po akong probinsya. Naghahanap po sana ako ng trabaho, sabi ni Lira. Ang boses ay nanginginig pa rin. Naku, tamang-tama. May alam akong agency, tumutulong sila sa mga katulad mo. Halika, samahan kita, malapit lang dito. Alok ng babae, hinawakan pa siya sa braso sa paraang mapagkalinga. Nagpasalamat si Lira sa Diyos. Ito na siguro ang sagot sa kanyang mga panalangin. Sumunod siya sa babae sa mga masisikip na eskinita ng Quiapo. Habang papalayo sila sa mataong kalsada, unti-unting bumabalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ang lugar ay nagiging mas madilim, mas tahimik sa paraang nakakakilabot.
Ipinasok siya ng babae sa isang lumang gusali. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Wala siyang nakitang opisina. Ang nakita niya ay isang kwartong walang laman maliban sa ilang upuan at dalawang malalaking lalaki na masama ang tingin. Doon niya naintindihan, isa itong bitag. Ano pong lugar to? Akala ko po ba agency? Tanong ni Lira, humakbang paatras. Ang mabait na ngiti ng babae ay nawala, napalitan ng isang mapanuyang tawa. Agency nga ito, Ineng. Agency para sa mga babaeng tulad mo. Malaki ang kikitain mo. Sinubukan ni Lira na tumakbo, ngunit hinarangan ng dalawang lalaki ang pinto. Hinawakan siya ng isa sa braso, ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Sumigaw siya, ngunit walang sinuman ang makakarinig. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ito na ba ang katapusan niya? Mula sa kulungan ni Dante, napunta siya sa impyernong ito. Magkano siya? Isang boses ng lalaki, malalim at malamig, ang biglang pumuno sa silid. Lahat sila ay napalingon sa pintuan. Nakatayo doon ang isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad, nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong, ngunit ang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Nakatutok sa lalaking may hawak kay Lira. Sino ka? Umalis ka dito kung ayaw mong masaktan. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi sumagot ang estranghero. Naglakad siya papalapit, kumuha ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa sahig. Sapat na ba yan para bitawan niyo siya? Nagkatinginan ang mga lalaki at ang babae. Kinuha ng babae ang sobre, binuksan ito at nanlaki ang mga mata sa dami ng pera. Sige sir, sa inyo na siya, sabi ng babae, nanginginig. Binitawan ng lalaki si Lira. Mabilis siyang hinila ng estranghero palabas ng gusaling iyon, palayo sa bangungot. Hindi siya nagsalita habang kinakaladkad siya nito sa mga eskinita pabalik sa liwanag. Nang makarating sila sa isang nakaparadang itim na sasakyan, saka lang siya binitawan. Nanginginig pa rin ang buong katawan ni Lira. Tumingala siya sa lalaking nagligtas sa kanya, gulong-gulo ang isipan. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Sakay. Salamat po, pero hindi ko po kayo kilala at wala po akong pambayad sa pera na hindi ko kailangan ng bayad mo. Putol nito sa kanya, ang boses ay walang emosyon. Sumakay ka na, hindi ka ligtas dito. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, pumasok si Lira sa kotse. Tahimik sila sa buong biyahe. Si Lira ay nakatingin lang sa labas, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan habang ang lalaki ay seryosong nagmamaneho. Dinala siya nito sa isang mamahaling kondominium sa Makati. Sa loob ng maluwag at modernong unit, muling humarap sa kanya ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Lira. Alam kong tumatakas ka kay Dante Imperial. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Paano? Paano nito nalaman? Hindi kanya titigilan. Patuloy ng lalaki. Hahanapin kanya kahit saan. Gagamitin niya ang lahat ng pera at kapangyarihan niya. Anong gagawin ko? Halos pabulong na tanong ni Lira, ang huling hibla ng pag-asa ay nawawala na. Tinitigan siya ng lalaki ng diretso sa mata. Ang kanyang susunod na sinabi ay ang bagay na hindi kailanman inasahan. Lira. Isang alok na mas nakakagulat pa kaysa sa bangungot na tinakasan niya. Pakasalan mo ako. Napatulala si Lira, hindi makapaniwala sa narinig. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ano?
Ito lang ang paraan para matakasan mo siya. Sabi ng lalaki, ang boses ay matatag at walang bahid ng pagbibiro. Isang estranghero. Isang lalaking hindi niya alam ang pangalan, ngunit alam ang pinakamadilim niyang sikreto. Isang lalaking nagligtas sa kanya para lang ialok ang isa pang uri ng kulungan. Huminga ng malalim si Lyra, ang puso niya ay kumakarera sa pagitan ng takot at pagkalito. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking nasa harap niya, desperadong naghahanap ng sagot. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Lyra ay lumutang sa hangin, puno ng takot at pagod. Para kay Marco Reyes, ang tanong na iyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng dalaga. Sa ngayon, isang simpleng sagot lang ang maaari niyang ibigay. Marco Reyes ang pangalan ko. Hinintay niya ang reaksyon nito. Wala. Ang pangalan niya ay walang ibig sabihin sa kanya. Mas mabuti, mas simple. Pinanood niya ang dalaga habang nanginginig pa rin ito sa sulok ng kanyang sofa. Ang damit nito ay gusot, ang buhok ay magulo at ang mga mata ay namumugto. Mukha itong isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng bagyo. At sa isang banda, totoo nga iyon. Ang bagyo ay si Dante Imperial. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Marco. Isang kirot na pilit na niyang ibinabaon sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim, itinago ang lahat ng emosyon sa likod ng isang malamig na maskara. Magpahinga ka muna, ligtas ka dito. Iniwan niya si Lyra sa sala at pumasok sa kanyang sariling silid. Pagsara niya ng pinto, napasandal siya dito at napapikit. Ang imahe ng kanyang kapatid na si Leah ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang walang buhay nitong mga mata, ang nawala nitong ngiti. Ang parehong pamilya, ang mga imperial, ang sumira dito at ngayon mayroon na naman silang bagong bibiktimahin. Hindi ngayon, bulong niya sa sarili, hindi na mauulit. Kinabukasan maaga siyang gumising. Ipinaghanda niya ng almusal si Lyra, ngunit tahimik lang nila itong kinain. Ang bawat tunog ng kubyertos ay umalingaw-ngaw sa malaking espasyo ng kanyang apartment. Ang unit niya, na dati isang kanlungan ng katahimikan, ay ngayon puno ng isang tensyon na hindi niya mawari. Pagkatapos kumain, inilapag niya sa mesa ang isang folder. Itinulak niya ito papalapit kay Lyra. Ano to? Tanong ng dalaga. Ang boses ay mahina. Isang kasunduan, isang kontrata. Sagot ni Marco, pinipilit na gawing propesyonal ang kanyang tono. Para maging malinaw ang lahat, binuksan ni Lyra ang folder. Sa loob ay mga papel na naglalaman ng mga tuntunin ng kanilang kasal. Nakasaad doon na ito ay para lamang sa proteksyon ni Lyra, na mananatili silang may magkahiwalay na buhay sa ilalim ng iisang bubong, na ang lahat ng kanyang pangangailangan ay sasagutin ni Marco. At ang huling clause, ang pinakamahalaga para kay Marco, walang personal na pakikialam sa buhay ng isa't isa. Isang kasal na walang pagmamahal. Isang kasunduan para sa kaligtasan, paglilinaw ni Marco. Titira ka dito, sa isang hiwalay na kwarto. Ang tanging kailangan mong gawin ay magpanggap na asawa ko sa harap ng ibang tao, lalo na kung kaharap si Dante. Kapag natapos na ang lahat ng ito at ligtas ka na, malaya ka nang umalis. Annulment. Walang problema. Tumingin si Lyra mula sa papel patungo sa kanya. May nakita siyang lungkot sa mga mata nito. Ngunit pagkatapos ay napalitan iyon ng determinasyon. Isang bagay na hinangaan niya. Tumango ito. Naiintindihan ko, pumapayag ako. Walang ngiti, walang emosyon, isang transaksyon lang.
Nang araw ding iyon, dinala niya si Lyra sa City Hall. Ang seremonya ay mabilis at walang buhay. Isang abogadong pagod na ang nagbasa ng mga linya mula sa isang papel. Walang mga bulaklak, walang mga bisita, walang puting bestida. Tanging silang dalawa, nakatayo sa harap ng isang mesa, sa ilalim ng malamig na ilaw ng isang opisina ng gobyerno. Nang sinabi ng abogado, "You may now sign the contract," naramdaman ni Marco ang kabalintunaan ng lahat. Hindi man lang sinabi na, "Kiss the bride." Alam ng lahat na ito ay isang pilit na pagsasama. Kinuha ni Lyra ang ballpen, nanginginig ang kamay. Pinirmahan niya ang dokumento nang hindi tumitingin kay Marco. Nang turn na ni Marco, ang pirma niya ay mabilis at matatag. Isang selyo sa isang kasunduan na magbabago sa buhay nilang dalawa. Habang pauwi, tahimik lang si Lyra sa passenger seat. Minsan, napapansin ni Marco na nakatingin ito sa singsing na binili niya kanina. Isang simpleng gintong argola. Mura lang, para lang magmukhang kapanipaniwala. Nakita niya itong hinawakan ang singsing, pinihit-pihit ito sa daliri. Nang makatulog ito dahil sa pagod, doon lang niya nagawang titigan ang mukha nito. Payapa, walang bakas ng takot na nakita niya kagabi, at sa isang saglit, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Iniligtas niya ito mula sa isang halimaw, ngunit inilagay niya ito sa isang gintong hawla. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang alaala ni Leah ay bumalik na naman. Ang sakit, ang pagsisisi. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya, ipinangako niya sa natutulog na si Lyra. Ang unang gabi nila bilang mag-asawa ay ang pinakatahimik na gabi sa buhay ni Marco. Ipinakita niya kay Lyra ang silid nito na katapat lang ng sa kanya. Malaki ito at kumpleto sa gamit, ngunit tulad ng buong apartment, malamig at walang personal na gamit. "Salamat," sabi ni Lyra bago isara ang pinto. Naiwan si Marco na nakatayo sa hallway, nakikinig sa katahimikan. Hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya sa kanyang kama. Ang isang estranghero ay natutulog sa kabilang kwarto. Isang estrangherong ngayon ay asawa niya sa papel. Isang babaeng ipinangako niyang poprotektahan. Bumangon siya at pumunta sa bintana, tinanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang syudad na ito ang naging saksi sa pagkasira ng kanyang pamilya. At ngayon, sa syudad na ito, susubukan niyang bumuo ng isang pader para protektahan ang isang taong halos hindi niya kilala. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message galing sa matalik niyang kaibigan na si Leo Cruz, ang taong tumutulong sa kanyang magmanman. Nanlamig ang buong katawan ni Marco habang binabasa ang mensahe. Nakita na niya ang sulat na iniwan ni Lyra. Galit na galit si Dante. Papunta na siya ng Manila. Napatingin si Marco sa pinto ng silid ni Lyra. Ang panandaliang kapayapaan ay tapos na. Ang halimaw ay paparating na. Lumipas ang ilang araw. Para kay Lyra, ang bawat araw ay pare-pareho lang sa loob ng malaking apartment ni Marco. Ang lugar ay maganda, walang duda. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, nagpapakita ng isang malawak na tanawin ng syudad. Ang mga gamit ay moderno at mamahalin. Ngunit para sa kanya, ito ay isang kulungan, isang napakagandang kulungan. Ginugol niya ang kanyang oras sa paglalakad-lakad sa loob ng unit. Ang kanyang mga paa ay gumagawa ng bahagyang ingay sa makintab na sahig. Binibilang niya ang kanyang mga hakbang mula sa sala hanggang sa kusina. Tinititigan niya ang mga painting sa dingding na hindi niya maintindihan. Ang katahimikan ay nakakabingi.
mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko sa labas. Si Marco ay madalas nawala abala sa trabaho nito. Ngunit kahit kapag nandoon ito, isang pader ng distansya ang nananatili sa pagitan nila. Magalang ito, tinitiyak na may pagkain siya at lahat ng kailangan niya, pero ang kanilang mga pag-uusap ay maikli at formal. Siya ang may-ari ng bahay. Siya ang bisitang kailangang protektahan. Iyon lang, isang hapon habang nag-iisa siyang nakaupo sa sala, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang ringtone ng kanyang lumang cellphone na itinago niya sa kanyang bag. Kinabahan siya. Sino ang tatawag sa numerong iyon? Nanginginig niyang kinuha ang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghihinga. Itay. Mabilis niyang sinagot ito, ang puso niya ay kumakabog. Itay, kamusta na po kayo? Anak, Lira, anak ko. Ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Hindi ito galit, ito ay takot. At mas masakit iyon para kay Lira. Nasaan ka? Umuwi ka na, parang awa mo na. Itay, hindi po ako pwedeng umuwi. Alam niyo po yan? Sagot ni Lira, pinipigilan ang sariling mga luha. Hindi mo naiintindihan, anak, humikbi ang kanyang ama. Araw-araw nandito ang mga tao ni Dante, tinatakot nila kami. Sabi nila kung hindi ka babalik, sisirain nila ang negosyo natin, ang pangalan natin. Lira, may mga hawak siyang mga bagay tungkol sa akin, mga kasalanan ko noon. Gumuho ang mundo ni Lira. Ang kanyang pagtakas ay nagdulot ng panganib sa kanyang sariling pamilya. Itay, patawad. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Marco, natigilan nang makita ang umiiyak na si Lira. Agad itong lumapit. Nakita niya ang ekspresyon ng pag-aalala sa mukha ni Marco, isang bagay na bihira niyang makita. Nang hindi nagsasalita, dahan-dahan nitong kinuha ang cellphone mula sa kanyang kamay. "Sino to?" tanong ni Marco sa kanya, mahina. "Ang tatay ko po," sagot ni Lira. Inilagay ni Marco ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang postura ay biglang nagbago. Mula sa pagiging isang nag-aalalang kasama sa bahay, naging isang taong puno ito ng awtoridad. "Ginoong Tomas, ako po si Marco Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Asawa ni Lira. Natigilan si Lira. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang sinabi ni Marco ang mga salitang iyon sa ibang tao. Asawa ni Lira, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pagiging peke at isang nakakagulat na pakiramdam ng proteksyon. "Naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo," patuloy ni Marco, "at sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa kanya o sa inyo. Huwag po kayong matakot. Ako ang bahala, tatawag ako ulit." Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Ibinalik niya ang lumang telepono kay Lira. "Hindi mo na dapat ginagamit yan," sabi niya, hindi galit, ngunit seryoso. Kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang briefcase at ibinigay ito kay Lira, isang bagong cellphone. "Ito ang gamitin mo. Ligtas ang numerong yan. Huwag kang sasagot sa mga hindi kilalang tawag. At higit sa lahat," tinitigan niya si Lira ng diretso sa mata. "Huwag kang maniniwala sa anumang pananakot na sasabihin nila." Tumango lang si Lira na puno ng pasasalamat at pagkalito. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang pag-uusap nila ng kanyang ama
at ang mga babala ni Marco ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Lumapit siya sa bintana, hinawi ng kaunti ang kurtina para silipin ang syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin, ngunit wala itong dalang aliw. Ang kanyang mga mata ay gumala sa mga sasakyang dumadaan, pula, puti, pilak, at pagkatapos, itim. Isang pamilyar na itim na sedan, nakaparada sa kabilang kalye, bahagyang natatakpan ng anino ng isang puno. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang aninagin ang plaka, isang serye ng mga letra at numero na isinumpa niyang kalimutan. Hindi count elay ngunit nakatatak na sa kanyang isipan. Ang kotse ni Dante, ang kotse ni, o mas masahol pa, ang kotse ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Ang asong ulol nito. Napaurong siya mula sa bintana. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Natagpuan na nila siya. Alam na nila kung nasaan siya. Ang pader na akala niya ay mataas at matibay ay bigla na lang gumuho. Marco, halos hindi marinig na bulong niya. Narinig siya ni Marco mula sa kusina. Agad itong lumapit, nakakunot ang noo. Anong nangyari? Hindi siya makapagsalita. Itinuro lang niya ang bintana gamit ang isang nanginginig na daliri. Yung kotse. Sumunod ang tingin ni Marco sa direksyon na itinuturo niya. Sa isang iglap, ang mukha ni Marco ay nagbago. Ang anumang bakas ng pag-aalala ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas delikado. Naging yelo ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagtanong. Alam na niya. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang makapal na kurtina. Isinara ito ng buo at tinakpan ang anumang liwanag mula sa labas. Ang silid ay biglang dumilim. Humarap siya kay Lyra. Ang kanyang muka ay seryoso. Huwag kang lalabas ng bahay na ito nang walang paalam sa akin. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng isang nakakatakot na katiyakan. Nagsisimula na siya. Ang mga araw pagkatapos ng insidente ng itim na kotse ay naging mas mabigat. Para kay Marco, ang kanyang apartment ay naging isang kuta at siya ang bantay nito. Ipinagbawal niya ang anumang deliveries. Siya mismo ang bumibili ng kanilang mga pangangailangan. Ang bawat pag-alis niya para sa trabaho ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang mas nag-aalala sa kanya ay si Lyra. Nakikita niya kung paano ito gumalaw sa loob ng bahay, parang isang anino. Isang aninong natatakot sa sarili nitong liwanag. Madalas niya itong mahuhuling nakatingin sa bintana, ngunit hindi na lumalapit na para bang may halimaw na nag-aabang sa labas. At sa isang paraan, mayroon nga. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kusina, nakita niya si Lyra sa sala. May isang maliit na paso sa tabi ng bintana na may isang halaman na nagsisimula palang tumubo. Dahan-dahan itong dinidiligan ni Lyra, ang kanyang mga galaw ay maingat at malambing. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may ginagawa si Lyra na para sa sarili nito, isang maliit na kilos ng pag-aalaga sa isang bagay na buhay. Ngunit pagkatapos, umupo ito sa sofa at niyakap ang kanyang mga tuhod na wala na naman sa malalim na pag-iisip. Nakita ni Marco kung paano unti-unting nalalanta ang liwanag sa mga mata nito. Nalalanta tulad ng isang bulaklak na hindi nasisikatan ng araw. Ang imahe ng kanyang kapatid na si Leah ay muling pumasok sa kanyang isipan.
Nakakulong din sa isang kwarto, natatakot sa mundo. Hindi, hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Magbihis ka, sabi niya bigla. Nagulat si Lyra, napatingin sa kanya. Po? Aalis tayo, sabi ni Marco. Ang tono ay hindi nag-aanyaya ng pagtutol. Dadalhin kita sa isang lugar. Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha nito. Pero, ligtas po ba? Ako ang bahala, sagot niya. At sa mga salitang iyon, mayroong isang pangako na kahit siya mismo ay nagulat. Ang biyahe nila sa kotse ay nagsimula sa karaniwang katahimikan. Ngunit ngayon, may pagkakaiba. Hindi na ito ang awkward na katahimikan ng dalawang estranghero. Ito ay isang komportabling katahimikan. Si Lyra ay hindi na nakayuko. Nakatingin na ito sa labas ng bintana, pinapanood ang mga gusali at puno na kanilang nadadaanan. Hindi siya dinala ni Marco sa isang mall o isang restaurant. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Isang malawak na hardin ng mga halaman. Isang botanical garden na nakatago sa gitna ng syudad. Pagbaba nila ng kotse, tila nag-iba ang hangin. Ang ingay ng trapiko ay napalitan ng huni ng mga ibon at ng mahinang lagaslas ng mga dahon. Sa simula, si Lyra ay nag-aalangan pa ring humakbang. Ang mga mata ay laging naghahanap ng panganib. Ngunit habang naglalakad sila sa mga landas na napapalibutan ng lahat ng uri ng halaman at bulaklak, unti-unting nagbago ang kanyang postura. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mag-relax. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kuminang. Huminto ito sa harap ng isang kumpol ng mga rosas na may iba't ibang kulay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang talulot ng isang dilaw na rosas. Na parang natatakot na masira ito. Paborito ko to noong bata ako, sabi niya. Halos pabulong. May tanim na ganito si Inay sa aming bakuran sa Batangas. Tuwing umaga, bago pumasok sa eskwela, pipitas ako ng isa para ilagay sa buhok ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala ito. At pagkatapos, tumingin siya kay Marco at ibinigay nito ang isang ngiti na mas malawak, mas totoo. Naalala ko pa, minsan, nahulog ako sa puno ng bayabas dahil sinusubukan kong abutin ang pinakamapulang bunga. Umuwi akong umiiyak at puno ng galos. Nagpatuloy siya, ang boses ay may halong tuwa. Pero imbes na pagalitan, pinagtawanan lang ako ni Itay. Tapos ginamot niya yung mga sugat ko at kinabukasan, siya mismo ang umakyat sa puno para kunin yung bayabas na gusto ko. Tumawa siya, isang tunay malambing na tawa, at sa sandaling iyon, para kay Marco, tumigil ang mundo. Nakita niya si Lyra, hindi bilang ang biktima na kailangan niyang iligtas, hindi bilang ang babaeng asawa niya sa papel. Nakita niya siya bilang si Lyra, isang babaeng may masasayang alaala, isang babaeng marunong tumawa, isang babaeng may sariling liwanag. Ang ngiting iyon ay parang sinag ng araw na tumagos sa madilim na sulok ng kanyang puso. Isang bagay ang gumalaw sa loob niya, isang bagay na hindi konektado sa paghiganti o sa obligasyon, isang bagay na mainit at totoo. Nakatitig lang siya, hindi makapagsalita. Nawala ang ngiti ni Lyra, napalitan ng hiya. Sorry, ang daldal ko yata. Okay lang, mabilis na sagot ni Marco. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Umiwas siya ng tingin. Maganda kang pakinggan. Ang pag-uwi nila ay may bagong pakiramdam. Ang hangin sa loob ng kotse ay mas magaan. Paminsan-minsan,
Sumusulyap si Marco kay Lira. Nakatingin ito sa labas, ngunit may isang maliit, payapang ngiti na nananatili sa kanyang mga labi. Pagdating din nila sa lobby ng condominium, binati sila ng guard. "Good evening, Sir Marco, Ma'am Lira," sabi nito. "May nagiwan po pala ng regalo para kay Ma'am." May itinuro itong isang maliit, eleganteng paper bag sa reception desk. Nakasulat dito sa magandang calligraphy para kay Geng Lira Reyes. Nakita ni Marco ang pagkunot ng noo ni Lira, isang halo ng gulat at pagtataka. Kinuha niya ang paper bag, ang kanyang mga instincts ay biglang nag-alerto. Masyadong perpekto, masyadong nakaplano. "Sino raw ang nagbigay?" tanong niya sa guard. "Hindi po nagpakilala, sir. Pinababa lang daw po ng isang courier," sagot ng guard. Pag-akyat nila sa apartment, inilapag ni Marco ang paper bag sa mesa. "Huwag mong buksan," sabi niya. Ngunit huli na, ang kuryosidad ni Lira ay nanaig na. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman nito. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, sa isang kama ng itim na satin, ay nakahiga ang isang puting rosas. Ngunit ang rosas ay hindi sariwa. Ang mga talulot nito ay lanta at may mga pasa na parabang sinadyang durugin bago ilagay sa kahon. At sa ilalim nito may isang maliit na card. Kinuha ito ni Lira. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Hindi lahat ng hardin ay ligtas. Ang ngiti na pinakaiingat-ingatan ni Marco sa kanyang isipan ay biglang nabura, napalitan ng purong takot. Ang liwanag sa mga mata ni Lira ay namatay mas mabilis kaysa sa pagpatay ng ilaw. Ang halimaw ay hindi lang nagmamasid. Nakikipaglaro na ito. Ang durog na puting rosas ay naging isang bangungot na nag-iwan ng marka sa bawat sulok ng apartment. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling lumapit si Lira sa bintana. Ang imahe ng mga lantang talulot ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang marahas na pangako mula kay Dante. Naging mas mahigpit si Marco. Ang kanyang mga kilos ay mas maingat. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Dinadalhan siya nito ng pagkain, ng mga libro, ng lahat ng material na bagay na maaring magbigay aliw. Ngunit para kay Lira, ang mga ito ay mga rehas na gawa sa ginto. Isang gabi, hindi na niya natiis. Naabutan siya ni Marco na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. "Lira, ayos ka lang?" tanong nito. Ang boses ay may bakas ng pag-aalala. Humarap si Lira sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nasa mga mata niya, kundi isang nagbabagang determinasyon. "Hindi," sagot niya. Ang boses ay matatag. "Hindi ako ayos. Nakakulong ako dito, Marco." Nagtatago. Habang siya ay malayang gawin ang kahit anong gusto niya. Nanalo siya kung magpapatuloy ako ng ganito. "Mas mahalaga ang kaligtasan mo," mariing sabi ni Marco. "Kaligtasan ba ito o mabagal na pagkamatay?" ganti ni Lira. "Araw-araw nararamdaman ko na unti-unti akong nawawala. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, kahit anong maliit lang. Isang bagay na magpapatunay sa sarili ko na buhay pa ako, na hindi pa niya ako pag-aari." Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ni Marco. Ang lohika laban sa pag-unawa. Gusto nitong ikulong siya para sa kanyang proteksyon. Ngunit nakikita rin nito ang katotohanan sa kanyang mga salita. "May tiyuhin ang kaibigan kong si Leo," biglang sabi ni Lira. Naaalala ang isang pag-uusap nila ni Marco
tungkol sa mga kaibigan nito. May-ari raw ng isang maliit na panaderya. Pwede mo ba siyang tawagan? Pwede ba akong magtrabaho doon? Kahit tagalinis lang? Kahit ano? Kailangan ko lang ng lugar na mapupuntahan. Lira, masyadong delikado. Mas delikado ang manatili dito at hayaan ang sarili kong mabaliw. Putol niya ang boses ay tumaas na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan ang puso niya ay mabilis na kumakabog. Parang awa mo na, Marco, hindi ako mananatiling bilanggo mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco. Nakita ni Lira ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Marahil sa wakas, naintindihan na nito. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tumango ito ng dahan-dahan. Ang unang araw ni Lira sa panaderya ay parang unang araw ng tagsibol pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Ang lugar ay maliit, simple at laging abala. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay pumuno sa hangin, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga umaga sa kanilang lumang bahay. Ang may-ari, si Mang Tony, isang matandang lalaki na kaibigan ng tiyuhin ni Leo, ay mabait. Hindi ito nagtanong ng maraming detalye. Ang kailangan lang nito ay isang katulong sa tindahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Lira na siya ay may silbi. Nag-ayos siya ng mga tinapay sa estante. Nag-abot siya ng sukli sa mga customer. Ngumiti siya sa mga batang bumibili ng pandesal. Mga simpleng gawain, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay isang himala. Sa loob ng ilang oras, hindi siya si Lira na tumatakas. Siya lang si Lira, isang ordinaryong manggagawa sa isang panaderya, at ang pakiramdam ay napakasarap. Ngunit ang kapayapaan ay laging panandalian. Nang hapong iyon, habang nagpupunas siya ng mga mesa, tumunog ang bago niyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siya, naaalala ang babala ni Marco, ngunit may nag-udyok sa kanyang sagutin ito. Hello? Lira. Ang boses ng kanyang ama, ngunit iba ito. Walang takot, walang pagmamakaawa. Ang boses na narinig niya ay malamig, matigas, at puno ng galit. Itay? Umalis ka na dyan sa puder ng lalaking yan. Utos ni Tomas Almario, ang bawat salita ay parang isang sampal. Ngayon din, ano pong sinasabi nyo? Itay, hindi po ako pwedeng sinisira mo ang buhay nating lahat dahil sa katigasan ng ulo mo. Sigaw nito sa kabilang linya. Alam mo ba kung anong ginagawa ni Dante? Pinadalhan niya ako ng mga litrato, mga dokumento, mga kasalanan ko noon na akala ko ay nakabaon na. Isang maling galaw ko lang, Lira, at wawasakin niya hindi lang ang negosyo natin, kundi ang pangalan ng buong pamilya Almario. Ito ba ang gusto mo? Ipapahamak mo ba ang sarili mong ama para lang sa kalandian mo? Ang salitang kalandian ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Lira. Ang kanyang ama, ang kanyang sariling ama ay kinakampihan na ngayon ang halimaw. Umalis ka na kay Marco Reyes, pag-uulit nito, at bumalik ka sa nararapat mong kalagyan. Bago pa makasagot si Lira, ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Lira na nakatayo sa gitna ng panaderya. Hawak ang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang init at bango ng lugar ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakasukang lamig. Samantala, sa isang marangyang opisina sa kabilang panig ng syudad, ngumiti si Dante Imperial habang nakikinig sa ulat ng kanyang tauhan. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na panaderya sa Quezon City, boss. Mukhang masaya siya doon. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin mula sa mga papeles na nasa kanyang mesa.
Ang mga ito ay mga kopya ng mga dokumento na ipinadala niya kay Tomas Almario. Isang maliit na paalala kung sino ang may kontrol. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang saya ni Lira ay isang insulto sa kanya. Isang pagpapakita ng pagsuway. Magaling, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng lason. Pinindot niya ang isang numero sa kanyang telepono. Bigyan natin siya ng dahilan para hindi na makabalik doon. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Lira nakalimutan ang masakit na tawag ng kanyang ama, tumawag si Marco. Ang boses nito ay apurado at mabigat. Lira, nasaan ka? Nasa apartment na po. Bakit? Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Ang panaderya, Lira, nasusunog ang panaderya ni Mang Tony. Nabitiwan ni Lira ang kanyang telepono. Sabi ng mga bumbero, electrical fault daw. Patuloy ni Marco, ngunit alam ni Lira na hindi nito pinaniniwalaan iyon. Hindi ito aksidente. Ang bawat maliit na piraso ng kaligayahan na susubukan niyang buuin, susunugin ni Dante. Susunugin niya hanggang sa abo, hanggang sa wala nang matira. Ang balita tungkol sa sunog ay parang isang pader na humarang sa pagitan nila ni Marco. Ang maliit na pag-asang itinanim ni Lira sa kanyang puso, ang munting hardin ng kaligayahan na sinubukan niyang buuin ay tinupok ng apoy. Ngayon, ang natira na lang ay ang itim na abo ng takot at pagsisisi. Naging mas tahimik si Marco, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat. Puno ito ng galit na hindi masabi, galit kay Dante at galit sa sarili dahil sa pagpayag niyang lumabas si Lira. Hindi ka na lalabas, sabi nito isang umaga, ang boses ay pinal at walang puwang para sa diskusyon. Dito ka lang, tapos ang usapan. Nakatayo si Lira sa gitna ng sala, pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng mga pader ng apartment. Ang kanyang kalayaan ay isang ilusyon lang pala. Kasalanan ko to, bulong niya. Kung hindi lang ako naging makulit, hindi mo kasalanan. Mabilis na sagot ni Marco, ngunit ang tono nito ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Ang tono nito ay nagsasabing, sinabi ko na sayo. Kaya parusahan mo ako, ikukulong mo ako dito. Tanong ni Lira, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinaghalong sakit at galit. Humarap siya dito, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ito ba ang solusyon mo sa lahat, Marco? Ang itago ako, ang itali ako, hanggang kailan? Hanggang sa tuluyan na akong mawala sa loob ng mga pader na ito. Ginagawa ko to para protektahan ka. Sigaw ni Marco, ang kaitam, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. O para protektahan ang sarili mo sa konsensya kapag may nangyari sa akin, ganti ni Lira. Ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig, hindi na napigilan. At sa sobrang sakit, gusto na niyang masuka. Hindi ako mananatiling bilanggo mo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Nakita ni Lira ang sakit sa mga mata ni Marco. Bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang opisina, isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Lira na nanginginig sa gitna ng sala, kinamumuhian ang sarili sa mga salitang pinitiwan niya. Ngunit kinamumuhian din ang katotohanan na nakapaloob sa mga iyon. Ilang sandali pa, habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, umilaw ang cellphone na bigay ni Marco. Kinuha niya ito, isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Kung gusto mo pang makitang buhay ang tatay mo, pumunta ka sa simbahan sa kanto ng Mendiola. Mag-isa. Ngayon na.
Nanlamig ang buong katawan ni Lira. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Ang kanyang ama, ito na iyon. Ang babala ni Dante ay nagkatotoo. Ang babala ni Marco ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Huwag kang maniniwala sa anumang pananakot na sasabihin nila. Ngunit paano kung totoo ito? Paano kung dahil sa pagtakas niya, ang kanyang ama na ang magbabayad? Ang bigat ng posibleng pagkamatay ng kanyang ama ay mas mabigat kaysa sa takot niya para sa sarili. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Ngayon din, dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kulungan, kinuha niya ang isang alampay at isang maliit na bag. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Bawat segundo ay mahalaga. Sumilip siya sa pinto ng opisina ni Marco. Sarado pa rin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na akala niya ay maririnig ni Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng apartment. Ang maliit na pag-click ng trangka ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Lumabas siya at isinara ang pinto ng walang ingay. At pagkatapos, tumakbo siya. Ang simbahan ay luma at halos walang tao. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga may kulay na salamin sa bintana, lumilikha ng mga makukulay na anino sa sahig na bato. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy. Dapat sana ay isang lugar ng kapayapaan, ngunit para kay Lira, ito ang lugar ng kanyang posibleng kapahamakan. Naglakad siya sa gitnang pasilyo, ang tunog ng kanyang mga yabag ay umieko sa buong simbahan. Lira. Ang boses na iyon, mahinahon, malambing, at puno ng kasamaan. Napalingon siya sa isang hanay ng mga upuan sa gilid. Nakaupo doon si Dante Imperial, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Maupo ka," sabi nito. Itinuro ang espasyo sa tabi niya. "Huwag kang matakot, narito lang ako para mag-usap." Hindi gumalaw si Lira. "Nasaan ang tatay ko?" "Ang iyong ama ay ligtas," sagot ni Dante, na parang sinasabi lang ang lagay ng panahon. Sa ngayon, nakasalalay ang lahat sa kalalabasan ng ating pag-uusap. Walang pagpipilian si Lira kundi ang umupo, ngunit sa kabilang dulo ng mahabang upuan pinapanatili ang distansya. Hindi nagalit si Dante. Sa halip, isang malungkot na ekspresyon ang dumaan sa kanyang muka. "Alam mo, Lira, labis akong nasasaktan para sa iyo. Tunay, ang makita kang nagkakaganito, nagtatago, natatakot. Lahat dahil sa isang malaking kasinungalingan." "Anong kasinungalingan?" "Ang kasinungalingan na si Marco Reyes ay ang iyong tagapagligtas," sabi ni Dante. Tumingin ito sa altar na para bang nagkukumpisal. "Alam mo ba ang kwento ng kanyang nakababatang kapatid, si Lia Reyes? Isang magandang dalaga, puno ng pangarap. Ngunit nasira ang kanyang buhay. Isang trahedya ang nangyari sa kanya. Isang trahedya na kagagawan daw ng isang makapangyarihang pamilya." Kinilabutan si Lira. Ito ang tinutukoy ni Marco na biikig ng kanyang pamilya. At mula noon, patuloy ni Dante, ang boses ay puno ng pekeng awa. Si Marco Reyes ay nagtanim ng galit. Isang malalim na galit sa pamilyang iyon. Ang pamilya imperial, ang pamilya ko. Humarap ito kay Lira. Ang kanyang mga mata ay matalim na ngayon. Sa loob ng maraming taon, minanmanan niya kami. Hinintay niya ang tamang pagkakataon para makaganti. At pagkatapos, dumating ka. Ang mapapangasawa ng nag-iisang anak ni Don Ricardo Imperial. Isang perpektong pagkakataon. Isang perpektong piyesa para sa kanyang laro.
Umiling si Lira, ayaw maniwala. Hindi, tinulungan niya ako. Talaga ba? Tanong ni Dante. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang tanong na susunog sa mundo ni Lira hanggang sa maging abo ito. Iniligtas ka ba niya, Lira? O ginawa ka lang niyang pyesa sa kanyang paghihiganti? Ang hangin ay nawala sa mga baga ni Lira. Ang mga salita ni Dante ay parang lason na mabilis na kumalat, dinudurog ang bawat alaala ng kabaitan ni Marco. Ang pagligtas sa Quiapo, ang kasal, ang hardin. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang plano? Tila nabasa ni Dante ang kanyang iniisip. May inilapag itong isang manipis na folder sa upuan sa pagitan nila. Ayokong maniwala ka lang sa salita ko. Sabi ni Dante, tumayo na ito para umalis. Tingnan mo yan, minsan ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang pananakot. Naiwan si Lira na nakatulala sa folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Ang kanyang puso ay sumisigaw na huwag, ngunit kailangan niyang malaman. Binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi mga dokumento. Ito ay mga litrato. Mga litrato niya. Isang litrato niya na naglalakad sa palengke ng Batangas ilang linggo bago ang nakatakda niyang kasal. Isang litrato niya na nakaupo sa labas ng simbahan sa kanilang bayan. Isang litrato niya nakausap ang kanyang ama sa kanilang tindahan. Lahat ay kuha mula sa malayo. Lahat ay kuha bago pa man niya makilala si Marco Reyes. Bago pa siya aksidenteng iligtas nito sa Quiapo. Nabitiwan niya ang folder. Ang mga litrato ay kumalat sa sahig na bato, mga ebidensya ng isang kasinungalingan na mas malaki at mas masakit kaysa sa anumang kayang gawin ni Dante. Ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang protektor, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay siya ring unang nagtaksil sa kanya. Nakatitig si Marco sa saradong pinto ng kanyang opisina. Ang salita ni Lira ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi ako mananatiling bilanggo mo. Isang oras. Isang oras na siyang nagkukulong sa loob, binibigyan ng espasyo si Lira. Binibigyan ng espasyo ang sarili. Inisip niyang kailangan lang nilang dalawa na kumalma. Inisip niyang magiging maayos din ang lahat. Ngunit may isang bagay na mali. Isang katahimikan na masyadong malalim, masyadong mabigat. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Lira? Walang sagot. Naglakad siya papunta sa sala. Walang tao. Ang apartment na dati parang kulungan, ngayon ay parang isang puntod. Lira? Ulit niya, mas malakas na ngayon. Pumunta siya sa silid nito at kumatok. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nagbukas ito. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos. Ang mga damit ay nakatupi sa aparador. Ngunit may isang bagay na wala. Ang bago niyang cellphone na iniwan niya sa ibabaw ng mesa kanina. Kinuha niya ito. Malamig, hindi ginagalaw. Sa tabi nito, ang maliit na bag na dala ni Lira nang una silang magkita ay wala na rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Mas malamig pa kaysa sa gabi na nakita nila ang itim na kotse. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi niya gagawin to. Mabilis niyang kinuha ang sarili niyang telepono at tinawagan ang numero ni Lira.
Nagring ito ng isang beses, 2 beses bago naputol, pinatay. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Leo. Marco, napatawag ka? Nawawala si Lira, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. Umalis siya ng apartment. Hindi ko siya makita. Ano? Paano? Akala ko ba nag-away kami? Putol ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Leo, kailangan ko siyang mahanap. Bago pa siya mahanap ni Dante. Okay, kalma. Saan siya pupunta? May alam ka bang lugar? Napaisip si Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Saan nga ba? Wala itong kakilala sa Maynila. Wala itong mapupuntahan. Maliban na lang kung ang simbahan, ang text message, ang pananakot. May kutob ako, sabi ni Marco, hinablot ang susi ng kanyang kotse. Tatawag ako ulit. Mabilis siyang nagmaneho, ang mga ilaw ng syudad ay nagiging isang mahabang guhit lang sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga paano kung huli na siya, paano kung nakuha na siya ni Dante. Ang imahe ni Lia, ang kanyang kapatid, ay muling sumagi sa kanyang igipa at lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo. Narating niya ang simbahan. Madilim at tahimik na ito. Bumaba siya at tumakbo papasok. Ngunit wala siyang nakitang Lira. Wala siyang nakitang Dante. Napasuntok siya sa hangin. Nasaan ka, Lira? Nagmaneho siya paikot-ikot sa mga kalapit na kalye. Ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap. At doon, sa ilalim ng isang madilim na poste ng ilaw, nakita niya ito. Naglalakad si Lira sa gilid ng kalsada, ngunit hindi ito naglalakad ng normal. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at walang direksyon na para bang isang kaluluwang naliligaw. Nakayuko ito, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sarili at sa kanyang kamay mahigpit niyang hawak ang isang folder. Itinigil niya ang kotse sa tabi nito. Lira, hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Bumaba si Marco at hinawakan ito sa braso. Lira, ako to. Doon lang ito tumigil. Dahan-dahan itong tumingala. Ang mukha na humarap sa kanya ay isang mukha na hindi niya makakalimutan. Walang luha, walang galit, wala. Ang kanyang mga mata ay blangko, patay. Halika na, umuwi na tayo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Sumama ito sa kanya nang walang pagtutol. Pumasok ito sa kotse at umupo. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marco ay paminsan-minsang sumusulyap, umaasang makakita ng kahit anong emosyon. Ngunit wala. Nakatitig lang ito sa labas. Hawak pa rin ang folder na iyon na parang ito ang tanging bagay na totoo sa mundo. Pagdating din nila sa apartment, pagsara pa lang ng pinto, doon sumabog ang lahat. Inihagis ni Lira ang folder sa sahig sa pagitan nila. Ang mga litrato ay kumalat na parang mga baraha ng kasinungalingan. Ano to? Tanong niya, ang boses ay mahina ngunit matalim. Napatingin si Marco sa mga litrato. Ang puso niya ay tila nahulog sa kanyang tiyan. Ang kanyang pinakamadilim na sikreto nakalantad sa sahig. Lira, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lira, ngunit ito ay isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit. Lahat sila nagsinungaling sa akin. Ang tatay ko, si Dante, pati ikaw ang pinakamasakit sa lahat.
Lumapit siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at sakit. Ang pagligtas mo sa akin sa kuyapo, plano ba yon? Ang kasal na to, bahagi ba ng laro mo? Ang bawat ngiti, ang bawat salita ng pag-aalala, lahat ba yon kasinungalingan? Hindi! Mabilis na sabi ni Marco, humakbang papalapit, sinusubukang abutin ito. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Lira, umurong palayo na para bang siya ay isang lason. Ang bawat salita niya ay isang suntok. Ang bawat tingin niya ay isang saksak. Gusto ni Marco na magsinungaling, ngunit paano niya itatanggi ang ebidensyang nasa sahig? Oo, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay basag. Ang pag-amin ay parang isang lason na dumaloy mula sa kanyang bibig. Oo, may galit ako sa kanila. Oo, minanmanan ko sila dahil sa ginawa nila sa kapatid ko. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Lira na namatay. Pero ang pagtulong ko sa iyo, ang nararamdaman ko para sa iyo, hirap siyang hanapin ang mga salita. Naging totoo yon, Lira, maniwala ka sa akin. Umiling si Lira, isang mabagal at pinal na pag-iling. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo, hindi na napigilan. Paano? Paano ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo ngayon? Ginamit mo ako, Marco. Ginamit mo ang sakit ko para sa sarili mong paghihiganti. Tumalikod ito at naglakad papunta sa silid nito. Walang sigaw, walang drama. Isang tahimik na pagtalikod lang. Sumunod si Marco. Lira, saan ka pupunta? Hindi ito sumagot. Binuksan nito ang aparador at kinuha ang maliit nitong bag. Inilagay nito sa loob ang iilang piraso ng damit na dala nito mula sa Batangas. Ang tanging mga bagay na tunay na sa kanya. Lira, parang awa mo na, pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay desperado na. Huwag mong gawin to. Humarap ito sa kanya sa huling pagkakataon. Ang galit ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malawak, malalim, at hindi na magagamot na kalungkutan. Isang kawalan. Iniligtas mo ako kay Dante, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Pero sino ang magliligtas sa akin mula sa iyo? At sa mga salitang iyon, nilagpasan niya si Marco. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng apartment. Narinig ni Marco ang pag-click ng pinto, isang tunog ng pagsasara, isang tunog ng pagtatapos. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang malaki at malamig na apartment. Napapaligiran ng mga litrato ng kasinungalingan niya. Napapaligiran ng katahimikan na iniwan nito. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Gumuho siya sa sahig. Pinrotektahan niya si Lira mula sa halimaw. Ngunit sa huli, siya pala ang sumira dito gamit ang sarili niyang katotohanan. Wala na si Lira at kasalanan niya ang lahat. Ang paglabas sa pinto ng apartment ni Marco ay hindi paglaya. Ito ay pagbagsak sa isang mas malalim na bangin, walang direksyon, walang plano. Ang tanging dala ni Lira ay isang maliit na bag at isang pusong durog sa milyon-milyong piraso. Naglakad siya ng naglakad, ang mga ilaw ng syudad ay isang malabong tanawin sa kanyang mga matang puno ng luha. Bawat mukha sa paligid ay estranghero. Bawat ingay ay isang paalala na nag-iisa siya. Ang pagtataksil ng kanyang ama, ang panloloko ni Dante at ang kasinungalingan ni Marco, lahat ay isang mabigat na kumot
na bumabalot sa kanya, sinasakal ang kanyang paghinga. Hindi siya tumakbo papalayo. Saan pa ba siya pupunta? Ang buong mundo ay tila isang malaking bitag. Sa huli, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pamilyar na lugar, ang maliit na kalye kung nasaan ang nasunog na panaderya. Ang amoy ng usok ay nananatili pa rin sa hangin. Ang harapan ng tindahan ay itim at guho. Isang pamilyar na muka ang lumabas mula sa katabing pinto. Si Ate Nene, ang isa sa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Nakita nito si Lira at ang mukha nito ay napuno ng awa. Lira, iha, anong nangyari sa'yo? Sa simpleng tanong na iyon, gumuho ang lahat ng pader na pilit na itinatayo ni Lira. Humagulgol siya. Hindi na nagtanong pa si Ate Nene. Hinila siya nito papasok sa maliit nitong apartment. Isang silid na siksikan ngunit puno ng init, kabaligtaran ng malawak ngunit malamig na unit ni Marco. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na tsaa at pinaupo. Dito ka muna, sabi nito. Walang maghahanap sa iyo dito. Sa sumunod na mga araw, si Lira ay parang isang multo sa bahay ni Ate Nene. Kumakain siya kapag inaalok. Natutulog siya kapag sinabihan, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Paulit-ulit niyang nakikita ang mga litrato, ang mukha ni Dante, ang mga mata ni Marco na puno ng pagsisisi. Isang hapon habang nakatitig siya sa kawalan, napatingin siya sa isang basag na salamin sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng payat, gusot ang damit, may mga matang walang buhay, isang biktima, ang Lira na tumatakbo, ang Lira na nagtatago, ang Lira na niloko, ang Lira na ginamit. Isang bagay ang pumutok sa loob niya. Hindi awa sa sarili, hindi kalungkutan, galit. Isang malamig, tahimik at matalas na galit. Galit sa lahat ng taong nagpasya para sa kanya. Galit sa sarili niya dahil sa pagpayag niyang maging isang laruan. Ang pagtakas ay hindi kalayaan. Ang pagtatago ay hindi kaligtasan. Ito ay isang mas mabagal na paraan ng pagkatalo. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi, hindi na dahil sa luha, kundi dahil sa pagod na sa pag-iyak. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Ang mga mata nito ay hindi na blanko. Mayroon ng apoy, isang maliit na baga na nagsisimula ng lumaki. Hiniram niya ang cellphone ni Ate Nene. May isang numero siyang kailangang tawagan, ang numero na pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit. Hello? Sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Itay, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag at may bigat. Lira, anak, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Si Dante? Itay, alam kong natatakot kayo. Putol ni Lira. Naiintindihan ko kung bakit nyo ginawa ang ginawa nyo, pero hanggang kailan tayo matatakot? Natigilan si Tomas Almario sa kabilang linya. Ito ay hindi ang kanyang anak na laging umiiyak. Ito ay ibang tao. Ang pangalan ng pamilya ang iniingatan nyo, hindi ba? Ang dangal? Patuloy ni Lira. Anong dangal ang matitira sa atin kung hahayaan nating isang halimaw ang magdikta ng ating buhay? Kung hahayaan nating yurakan niya tayo dahil lang sa mga kasalanan ng nakaraan? Walang sagot. Tanging ang mabigat na paghinga lang ng kanyang ama ang kanyang naririnig. Itay, tama na po ang takot. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng kanyang lakas. Kailangan niyo akong tulungan na itama to, hindi para sa akin, para sa pamilya natin. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, naramdaman ni Lira ang isang kakaibang gaan. Sa unang pagkakataon,
Siya ang may hawak ng manibela ng kanyang buhay. May isa pa siyang kailangang tawagan, ang pinakamahirap na tawag sa lahat. Nagdal siya ng isa pang numero, isang numerong isinasaulo niya sa loob ng maraming araw. Sumagot ito sa unang ring. Sino to? Ang boses ni Marco ay magaspang at pagod na tahimik si Lira ng isang saglit kinokontrol ang sarili. Marco, isang matagal na katahimikan. Lira, Lira, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Parang awa mo na, bumalik ka na. Hayaan mo akong... Hindi ako tatawag para dyan. Putol ni Lira, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Muling natahimik si Marco. Gusto kitang makausap, sabi ni Lira, ang bawat salita ay pinili at may bigat. Pero hindi bilang biktima. Huminga siya ng malalim bago binitiwan ang mga salitang magbabago sa lahat. Bilang kakampi, sa Batangas, ibinaba ni Tomas Almario ang telepono. Napaupo siya sa kanyang upuan, nanginginig. Ang boses ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tama na po ang takot. Tumingin siya sa isang lumang aparador. Naglakad siya papalapit dito at binuksan ito. Mula sa pinakailalim, kinuha niya ang isang maliit, maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na naglalaman ng lahat ng kanyang kahihiyan at takot. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang dokumento, mga resibo, mga liham, mga ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon kay Dante Imperial noong nagsisimula pa lang ito. Mga ebidensya na sapat na para idiin hindi lang siya, kundi pati na rin ang halimaw na sumisira sa kanilang buhay. Itinago niya ito sa pag-aakalang mapoprotektahan nito ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, naintindihan na niya. Ang pagtatago nito ang mismong sumisira sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado na. Dinial niya ang isang numero na napilitan siyang isaulo. Imperial, sagot ng isang malamig na boses. Huminga ng malalim si Tomas, pinilit na gawing mahina at talunan ang kanyang boses. Dante, ako to, si Tomas. Anong kailangan mo, matanda? Payag na ako, sabi ni Tomas. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan na pinahiran ng katotohanan ng kanyang takot. Pagod na ako, suko na ako. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Mabuti naman at natauhan ka na. Ibibigay ko sa iyo si Lira, sabi ni Tomas. Pero may kondisyon ako. Gusto kong siguraduhin na tutuparin mo ang usapan na patatahimikin mo na kami pagkatapos. Magkita tayo. Ako mismo ang magdadala sa kanya sa iyo. Isang patibong ang inilatag, isang sugal na ang taya ay ang buhay ng kanyang anak at ang kaluluwa ng kanilang pamilya. Ang salitang kakampi ay isang sinag ng liwanag sa madilim na mundo ni Marco. Sa loob ng maraming araw, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling pagsisisi. Ngunit ang tawag ni Lira, kahit malamig, kahit puno ng distansya, ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na akala niya ay nawala na. Pag-asa. Hindi ito pag-asa para sa pagmamahal o pagpapatawad. Ito ay pag-asa para sa hustisya. Ang kanilang pagkikita ay ginanap sa isang maliit at tahimik na coffee shop, isang lugar na neutral. Kasama ni Marco si Leo. Dumating si Lira na mag-isa. Ang Lira na pumasok sa pinto ay hindi na ang babaeng umiiyak na umalis sa kanyang apartment. Ang kanyang buhok ay nakatali, ang kanyang damit ay simple ngunit malinis, at ang kanyang mga mata ay matatag
Mayroon pa ring sakit doon, ngunit natatabunan na ito ng isang bakal na determinasyon. Naupo ito sa harap nila, hindi tumitingin ng diretso kay Marco. Nakausap ko na ang tatay ko. Simula niya walang paligoy-ligoy. Gagawa siya ng paraan para makipagkita kay Dante. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Marco. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Marco Reyes? Tanong ng isang boses na may edad na. Ako si Tomas Almario. Napatingin si Marco kay Lira na tumango lang, nagpapatunay na bahagi ito ng plano. Ipinasa ni Lira ang isang papel kay Marco. Nakasulat dito ang isang address, isang abandonadong bodega sa labas ng syudad. Doon sila magkikita, ipapain ng tatay ko ang sarili niya at ako. Hindi, mabilis na sabi ni Marco. Masyadong delikado, hindi ako papayag na ilagay mo ang sarili mo sa panganib na iyan. Wala kang karapatang magpasya para sa akin, Marco. Sagot ni Lira, ang kanyang tingin ay sa wakas ay tumama sa kanya, malamig at matalas. Hindi na, ito ang laban ko, at kailangan ko ng mga kakampi, hindi ng isang bantay. Ang mga salita ay tumama kay Marco, ngunit naintindihan niya. Ito ang kailangan ni Lira. Ito ang kailangan nilang lahat. Narealize niya na ang pag-ibig, kung tunay man ang nararamdaman niya, ay hindi pagkulong. Ito ay pagtitiwala. May plano ako, sabi ni Leo. Binasag ang tensyon. Inilatag niya ang isang mapa ng bodega sa mesa. Si Mang Tomas at si Lira ang papasok. Marco, ikaw ang magiging backup sa malapit. Ako, tatawag na ako sa mga koneksyon ko sa pulis. Pero kailangan natin ng patunay. Kailangan nating makuha ang pag-amin niya. Tumingin si Lira kay Marco. May isa pa akong kailangan mula sa'yo. Gabi. Ang hangin sa labas ng bodega ay malamig at amoy kalawang. Nakatayo si Lira sa dilim habang ikinakabit ni Marco ang isang maliit na recording device sa ilalim ng kwelyo ng kanyang damit. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay parang isang karagatan. Naramdaman ni Lira ang init mula sa mga daliri ni Marco na dumampi sa kanyang balat. Napapikit siya. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito may isang bagay pa. Isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan na kinamumuhian niyang aminin. Mag-iingat ka, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya masabi. Gagawin ko. Sagot ni Lira. Lumayo ito at humarap sa kanyang ama na naghihintay sa malapit. Nagkatinginan ang mag-ama, walang salitang kailangan. Sa isang tingin, ipinasa nila sa isa't isa ang lahat ng takot, pagsisisi at determinasyon. Magkahawak kamay silang pumasok sa bodega. Ang loob ay malawak at halos walang laman, maliban sa ilang mga kahon at isang nag-iisang ilaw na nakabitin sa gitna. Sa ilalim ng ilaw, naghihintay si Dante Imperial, nakatayo na parang isang hari sa kanyang teritoryo. Sa wakas, sabi ni Dante, ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Natauhan din kayo. Itinulak ni Tomas si Lira papalapit kay Dante. Heto na siya, tuparin mo ang usapan. Hinawakan ni Dante ang braso ni Lira, mahigpit. Siyempre naman, Tomas, isang salita lang ako. Tumingin siya kay Lira, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Natagalan ka, mahal ko, pero sulit naman ang paghihintay. Bakit mo ginagawa to, Dante? Tanong ni Lira, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay bahagi ng plano. Kailangan niyang makuha ang pag-amin. Bakit?
Tumawa si Dante. Dahil ang lahat ng bagay na gusto ko, nakukuha ko. At ikaw, Lira, ikaw ang pinakagusto ko. Nang tumakas ka, ginawa mo itong personal. Isang insulto sa akin, isang hamon. Pati ang pamilya ni Marco, ang kapatid niya, insulto rin ba yon? Ang ngiti ni Dante ay nawala. Ang ama ni Marco ay isang maliit na empleyado na nagtangkang maging matalino. Nalaman niya ang tungkol sa ilang transaksyon ng kumpanya na hindi niya dapat malaman. Kinailangan siyang turuan ng leksyon. Ang kapatid niya, collateral damage lang yun. Isang malamig na galit ang naramdaman ni Lira. At ang tatay ko, ginamit mo rin siya. Ang tatay mo ay isang desperadong tao na may mga kasalanan. Sabi ni Dante, lumingon ito kay Tomas na may pagkasuklam. Madaling kontrolin ang mga taong may tinatagong baho. Lahat ng tao ay may presyo, Lira. Lahat sila ay nabibili. At ngayon, pag-aari na kita. Diyan ka nagkakamali. Ang boses ni Lira ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mahina, ito ay naging matatag at puno ng kapangyarihan. Hindi lahat ng tao ay nabibili. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng bodega. Pumasok si Marco, kasunod ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Dante. Sa labas, ang mga sirena ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang mukha ni Dante ay nagbago mula sa pagtatagumpay patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa purong galit. Naintindihan na niya, isa itong patibong. Mga traidor! Sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos na puno ng desperasyon, hinila niya si Lira at inilagay ang isang braso sa leeg nito, ginawa siyang panangga. Ngunit bago pa niya ito mahigpitan, sumugod si Marco. Hindi ito isang magarang away na tulad sa pelikula. Ito ay isang marahas at desperadong sagupaan. Suntok, tulak, sigaw. Ang lahat ng galit ni Marco para sa kanyang kapatid, para sa pagdurusa ni Lira, ay ibinuhos niya sa bawat galaw. Nagawa niyang itulak si Dante palayo kay Lira at sa pagkakataong iyon, mabilis na kumilos ang mga pulis. Dinakma nila si Dante, pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Habang inilalabas siya, tumigil si Dante. Tinitigan niya si Lira at si Marco na magkatabi na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kabiguan. Akala niyo tapos na to? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Hindi pa to tapos. Pagkatapos ay dinala na siya papalayo, ang kanyang mga banta ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ng tunog ng mga sirena. Naiwan sa loob si Lira, si Marco at si Tomas. Ang katahimikan ay mabigat. Nakatingin si Lira kay Marco. Nakita niya ang mga galos sa mukha nito. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Tapos na ang laban. Ngunit ang digmaan sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng katahimikan. Ang pangalan ni Dante Imperial ay unti-unting nawala sa mga usapan at naging laman na lang ng mga balita sa telebisyon. Mula sa sala ng apartment ni Marco, pinanood ni Lira ang isang news report. Isang anchor ang seryosong nag-uulat tungkol sa Imperial Scandal. Idinetalye ang mga kaso ng fraud, money laundering at pananakot na isinampa laban kay Dante. Nakita ni Lira ang isang maikling video clip ni Dante na nakaposas. Ang muka ay gusot at puno ng galit. Ngunit wala nang kilabot na gumapang sa kanyang balat, wala nang takot na sumakal sa kanyang dibdib.
Ang nakita lang niya ay isang taong talunan, isang hari na nawalan ng korona. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kwento ni Dante ay tapos na. Ang sa kanya, ngayon pa lang magsisimula. Ang apartment ay hindi na isang kulungan. Ito ay naging isang tahimik na kanlungan. Isang lugar kung saan unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Si Marco ay laging nandyan, ngunit hindi ito mapilit. Binibigyan siya nito ng espasyo. Naghihintay ito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra na ang paghihintay na iyon ay hindi bahagi ng isang plano, kundi isang tanda ng pasensya at paggalang. Isang umaga, isang maliit na pakete ang dumating para sa kanya. Galing ito sa Batangas. Maingat niyang binuksan ito. Sa loob ay walang mamahaling regalo, kundi isang sobre lang. Nakilala niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Kinuha niya ang liham at binasa ito. Anak kong Lyra, walang salita ang sapat para ipahayag ang pagsisisi ko. Ang kahihiyan na nararamdaman ko ay isang parusa na habang buhay kong dadalhin. Naging duwag ako, Lyra. Mas pinili kong protektahan ang anino ng aking nakaraan kaysa sa liwanag ng iyong kinabukasan. Patawad. Ang tapang na ipinakita mo, ipinagmamalaki kita. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagprotekta sa pamilya. Hindi ito pagtatago ng mga kasalanan, kundi pagharap sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi ako hihingi ng kapatawaran mo dahil hindi ko pa ito deserve. Pero ipinapangako ko, gugugulin ko ang nalalabi kong buhay para patunayan na karapat-dapat ako muling maging ama mo. Nagmamahal, itay isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Maingat niyang tinupi ang sulat at inilagay ito sa kanyang mesa. Isang sugat ang nagsimula ng maghilom. Nang hapong iyon, lumapit si Marco sa kanya. Gusto mo bang lumabas? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. May alam akong lugar, tahimik, malawak. Hindi na siya natakot. Tumango siya, dinala siya ni Marco hindi sa isang hardin o restaurant. Nagmaneho sila ng malayo hanggang sa marating nila ang isang baybayin na kakaunti lang ang tao. Ang araw ay malapit ng lumubog. Ang kulay kahel na liwanag nito ay nagbibigay ng isang mainit na kislap sa bughaw na tubig. Sabay silang naglakad sa buhanginan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa bawat hakbang. Ang tunog lang ng alon ang bumabasag sa kanilang katahimikan. Lyra, sabi ni Marco, sa wakas. Huminto ito at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi na nito tinatago, pagsisisi. Kailangan kong humingi ng tawad, hindi para sa pagligtas ko sa iyo, kundi sa dahilan kung bakit ko ginawa yon. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Tama ka. Ginamit kita. Ang paghihiganti para sa kapatid ko ang nagbulag sa akin. Naging makasarili ako. Hindi sumagot si Lyra. Hinayaan niya lang itong magsalita. Pero sa proseso ng paggamit sa'yo, isang bagay ang nangyari na hindi ko plinano. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay naging mas mahina. Nakita kita, ang tunay na ikaw, ang tapang mo, ang kabutihan ng puso mo, at ang hindi ko plinano ay ang mahulog sa'yo. Naging totoo ang lahat, Lyra. Ang pag-aalala, ang bawat sandali, naging totoo yon para sa akin. Tumingin si Lyra sa malayong abot-tanaw. Ang hangin mula sa dagat ay hinahaplos ang kanyang mukha. Nasaktan ako, Marco, sobra. Sabi niya sa wakas.
Ang kanyang boses ay isang bulong. Sinira mo ang tiwala ko, ang huling piraso ng tiwala na natitira sa akin. Tumingin siya dito, at ngayon wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kalungkutan. Pero naintindihan ko rin na nagpabaya ako, hinayaan kong maging biktima ako, nagtago ako sa likod ng ibang tao, sa likod ng tatay ko, sa likod mo. Ito ang katotohanan na natutunan niya sa kanyang pag-iisa. Ang lakas ay hindi lang paglaban sa mga halimaw sa labas. Ito rin ay pagharap sa kahinaan sa loob. Hindi ko alam kung paano ka patatawarin, Marco. Pag-amin niya. Hindi ko pa alam kung paano magtiwala ulit. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco, ngunit tumango lang ito, tinatanggap ang kanyang mga salita. Pero, dagdag ni Lyra, gusto kong subukan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco, isang ngiti na puno ng ginhawa at pag-asa. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Ang puso ni Lyra ay biglang kumabog. Binuksan ito ni Marco. Sa loob, hindi isang malaking diamante, kundi isang napakasimpleng singsing na pilak. Walang palamuti, simple at dalisay. Hindi ito proposal, mabilis niyang sinabi. Hindi ito kontrata, isa lang itong tanong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lyra, ang kanyang kaluluwa ay nakalantad. Lyra, handa ka na bang magsimula ulit? Kasama ako. Hindi ito isang utos, hindi ito isang kasunduan. Ito ay isang paanyaya. Tinitigan ni Lyra ang singsing, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco. Nakita niya roon ang lahat, ang sakit ng nakaraan, ang pagsisisi, at ang isang tapat na pangako para sa hinaharap. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, payapa at buong pusong ngiti. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay isinabit sa mga daliri nito. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw sa dagat. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Ang mga alaala ay hindi mabubura. Ngunit sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi isang madilim na bangin, kundi isang malawak na karagatan ng mga posibilidad. Ito ang katapusan ng kanilang pagtakas. At ito ang simula ng lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Marco. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Lyra at Marco. Ang inyong pakikinig at pag-antabay ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat sakit na naramdaman ni Lyra, bawat galit at pagsisisi ni Marco ay sinubukan kong isalin sa mga salita. Umaasang mararamdaman ninyo ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pagpapalaya at pagtitiwala. Na ang pinakamalalim na sugat ay maaring maging pinagmulan ng pinakamalaking lakas. At kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na pag-asa, basta't handa tayong harapin ang katotohanan at magpatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kuwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga.
hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kuwento. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nagmamahal, kwento ng kapalaran.